Sa video na ito ay magbibigay ako ng kunting idea para sa iyo. Okay. Sa idea na ito ay makakatulong para sa pag-i-improve mo gumuhit. Ituturo ko sa iyo ang technique na ito. Ang method natin ngayon ay Asaro method technique. At ang reference nga natin dito kung nakikilala nyo ay si Cherry White. Papaano ba mag-start na gumuhit nito? Ang una sa lahat ay dapat mong matutunan ay ang pagtansya ng bawat gap nito, ng bawat gap ng mga part ng mata, ilong at bibig, buong face. Alam mo na dapat ang mga sukat ng mga gap ng mga yan dahil hindi naman mahirap pag-aralan ng mga yan ang pagtansya at sukat dahil iisa lang ang mga sukat ng mga mukha natin. Huwag lang magkakamuka. Ang technique na ito na ituturo ko sa inyo ay ang Asaro method technique. Dito sa method na to ay kailangan mo munang tignan ng mabuti ang iyong reference. Wow, ang ganda. Sisid ka. Nako, sinisid na, patay pakboy. Daming babae dyan. Mayaman ka na. Kakalungkot naman, hayaan mo na, maraming babae dyan, pakboy. Ganito ang pag-start ng paggawa ng pattern na ito. Sa una ay kailangan mong tignan ang reference at alam mo na dapat kung paano magtansya ng bawat gap ng part nito. Gagawa ka ng assemble line sa isip mo at ita-transparent mo dito sa reference mo. Dito sa my face, kapag naka-assemble ka na sa isip mo ay pwede mo na itong simulan para gumawa ng mga lines dito sa muka. Ang pag-umpisa ng paggawa ng lines ay pwede dito sa may gitna ng mata at dito sa may gilid ng kilay, pwede rin naman dito sa may nose. Pero para sa akin sa may kilay at sa may gitna ng mata. So mag-start tayo mag-assemble. First step, dito tayo mag-start sa may gitna ng mata. Pagkatapos natin gumuhit sa may mata ay itataas natin pa level pataas at papunta sa may side. At pagkatapos mula dito sa may taas ay kukunin natin yung level niya papunta sa may baba. At pagkatapos ay kukunin natin yung level ng kilay dito sa may baba. Sundan lang yung shadow ng kilay para makuha ng tama. At pagkatapos ay kukunin natin yung level sa ilalim ng mata. Magsimula dito sa may baba pataas at isusunod natin yung line sa may ilong. Pagkatapos ay kukunin natin yung kwadrado ng ilong. At pagkatapos ay pwede ka nang gumawa ng dimensional line para makita mo kung ano yung mali dito sa ginuhit mo. Kagaya nito, kapag mayroong hindi pantay dito sa dimensional line na ito ay ibig sabihin ay may mali sa layout mo. Ibig sabihin kapag hindi siya naging 3D box ay mayroong mali sa layout mo. So ito yung layout natin kay Cherry White. Kung paano natin ginawa ang pag-construction ng Asaro method. Bakit construction ang tawag dito? Dahil para kang gumagawa ng building dito sa method na ito. Sana ay may natutunan na naman kayo dito sa akin tutorial. Huwag niyong kalimutan na mag-follow at mag-share nitong video na ito. Mag-follow sa aking page nang sa ganon ay maging updated kayo sa mga tutorials natin at sa mga videos natin. Pero hindi pa yan yung full na Asaro method na tinuturo ko. Kaya simple lang yung pagturo natin para maunawaan ng iba at ng mga baguhang artist. Please subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko dito sa Juno Artist. Maraming salamat!